Isang magandang araw sa inyo, mga minamahal naming tagapakinig. Narito na naman ang inyong lingkod, handang maghatid ng isang kwentong muling susubok sa tibay ng ating mga puso. Gaano nga ba natin kakilala ang taong pinagkakatiwalaan natin ng ating buhay? Sapat na ba ang matatamis na ngiti at malalambing na salita upang sabihing ang isang paraiso ay tunay? Halina't sabay-sabay nating tuklasin ang misteryo sa likod ng isang pinto, kung saan ang pag-ibig na inaakalang wagas ay maaring nagtatago ng isang napakadilim na lihim. Para kay Angelo Montenegro, ang tunog ng umaga sa Hacienda de Hiraya ay musika sa kanyang pandinig. Ang mahinang huni ng mga ibon sa labas, ang amoy ng bagong timplang kape, at ang halakhak ng kanyang 8 taong gulang na anak na si Tala. Ngunit sa lahat ng iyon, ang pinakapaborito niya ay ang makita ang kanyang asawang si Mahalina na may ngiting parang anghel habang inihahanda ang kanilang almusal. "Good morning, my love," bati ni Angelo, kasabay ng isang magaan na halik sa pisngi ng asawa. "You look beautiful as always." "Ikaw talaga, mahal," sagot ni Mahalina. Ang kanyang boses ay kasing lambing ng seda. "Kumain na kayo ni Tala. May business trip ka pa, di ba? Kailangan mo ng lakas." Umupo si Angelo sa hapagkainan at pinanood ang mag-ina, si Mahalina, na buong pasensyang sinusubuan si Tala. Si Tala na may ngiti sa mga labi habang nakatingin sa kanyang bagong ina. Isang perpektong larawan, isang pamilyang muling nabuo mula sa abo ng kalungkutan. Halos 1 taon na mula nang pumanaw ang una niyang asawa at inakala ni Angelo na hindi na muling sisikat ang araw para sa kanya. Ngunit dumating si Mahalina. Dinala niya ang liwanag, ang kulay, ang pag-asa. Siya ang nagtayo muli ng kanilang paraiso. "Daddy, iuuwi mo po ako ng pasalubong?" tanong ni Tala. Ang mga mata nitong parang mga bituin ay nagningning. "Of course, princess. Anything for you," sagot ni Angelo, sabay gulo sa buhok ng anak. Ang mahaba at itim na buhok ni Tala, na minana nito mula sa yumaong ina. Iyon ang isa sa mga bagay na hinding-hindi niya hahayaang magalaw. Pagkatapos ng almusal, nagpaalam na si Angelo. Isang mahigpit na yakap para kay Tala at isang matamis, mahabang halik para kay Mahalina. Habang nasa biyahe patungong airport, tinawagan niya muli ang asawa. "I miss you already," sabi niya sa telepono. "Miss you more, mahal. Mag-iingat ka. Kami na ni Tala ang bahala dito. We love you," sagot ni Mahalina. Sa mga salitang yon, panatag na isinara ni Angelo ang tawag. Panatag siya na ang kanyang pinakamamahal na anak ay nasa mabuting mga kamay. Hindi niya alam na sa pag-alis niya, ang paraisong kanyang iniwan ay unti-unting lalamunin ng kadiliman. Nang marinig ni Tala ang pagsara ng pinto ng kotse ni Angelo, nawala ang nangiti sa kanyang labi. Biglang nagbago ang ihip ng hangin sa loob ng mansyon. Ang dating mainit na ngiti ni Mahalina ay napalitan ng isang malamig na tingin. "Maglinis ka ng iyong kwarto, Tala. At ayokong makakita ng anumang kalat." Utos nito, ang boses ay wala ng lambing. Tumangulang si Tala at mabilis na umakyat sa kanyang silid. Doon, ligtas siya. Doon, meron siyang sariling mundo. Kinuha niya ang kanyang paboritong laruan, isang manikang may mahabang buhok na katulad niya, at nagsimulang maglaro sa sahig. Sa kanyang paglalaro, hindi niya sinasadyang masagi ang maliit na mesa sa tabi ng kanyang kama. Isang malakas na lagabog ang umalingaw-ngaw. Napatigil si Tala. Dahan-dahan siyang lumingon at nakita ang basag na picture frame sa sahig. At sa gitna ng mga bubog, ang nakangiting mukha ng kanyang tunay na ina. Nanlaki ang kanyang mga mata sa takot. Narinig niya ang mabilis na yabag ng mga paa palapit sa kanyang kwarto. Bumukas ang pinto. Nakatayo roon si Mahalina. Ang mukha ay walang emosyon. "Ano po?" "Tita Halina, hindi ko po sinasadya,"
Nanginginig na, sabi ni Tala. Hindi sumagot si Mahalina. Ang mga mata nito ay nakatuon sa larawan sa sahig. Dahan-dahan itong lumuhod, pinulot ang larawan, at tinanggal ito mula sa basag na frame. Pagkatapos, tumingin ito kay Tala. Isang tingin na tumagos hanggang sa kaluluwa ng bata. Walang sigaw, walang salita. Tumayo lang si Mahalina, naglakad patungo sa kanyang sariling kwarto at bumalik na may hawak na isang bagay na kumikinang. Isang gunting. Lumapit siya kay Tala na ngayon ay nakasandal na sa pader, nanginginig sa takot. Hinawakan ni Mahalina ang isang hibla ng mahabang buhok ng bata. Sabi ko sa'yo, ayoko ng mga alaala ng nakaraan sa pamamahay na ito. Bulong ni Mahalina. Ang boses ay kasing talim ng hawak niyang gunting. Snip. Isang tunog na bumasag sa katahimikan. Isang lachos ng itim na buhok ang nalaglag sa sahig. Napatitig si Tala rito. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Hindi siya makasigaw. Ang takot ay parang isang kamay na nakasakal sa kanyang lalamunan. Iniwan ni Mahalina ang lachos ng buhok sa sahig at lumabas ng kwarto na parang walang nangyari. Naiwan si Tala na mag-isa, nakatingin sa piraso ng kanyang pagkatao na basta na lang pinutol at itinapon. Umiyak siya nang walang tunog. Ang maliliit niyang balikat ay nayayanig. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod, pakiramdam niya ay gumuho na ang kanyang munting mundo. Ilang sandali pa, tumunog ang telepono sa kanyang tabi. Iniwan pala ito ni Mahalina. Pangalan ni Angelo ang nasa screen. Sa utos ng kanyang stepmother kanina, kailangan niyang sagutin ito. Nanginginig niyang pinindot ang green button. Hello, Princess? Kamusta ka na dyan? Okay ka lang ba? Tanong ng masayang boses ng kanyang ama sa kabilang linya. Tumingin si Tala sa lachos ng buhok sa sahig, pagkatapos ay sa saradong pinto ng kanyang kwarto. Alam niyang nakikinig si Mahalina sa laba. Humigpit ang pagkakahawak niya sa telepono, pinipigilan ang paghikbi. Wala po, Daddy. Pagod lang po ako. Ang Hacienda de Hiraya ay hindi na isang paraiso para kay Tala. Ito ay naging isang malawak na hawla na puno ng mga anino. At ang pinakamadilim sa lahat ng anino ay may anyo ng kanyang tita Halina. Bawat kaluskos sa pasilyo ay nagpapatindig ng kanyang mga balahibo. Bawat pagtawag sa kanyang pangalan ay nagdudulot ng kaba sa kanyang dibdib. Ang dating masayahing bata ay naging isang multo sa sarili niyang pamamahay. Ang una niyang ginawa, kinaumagahan, ay iligpit ang lahat ng bagay na maaaring magpaalala sa kanyang ina. Maingat niyang kinuha ang mga natitirang larawan, ang lumang kwintas na perlas at ang paboritong libro ng fairy tales nito. Inilagay niya ang lahat sa isang maliit na kahon ng sapatos. Bago isara ang takip, hinaplos niya ang huling pagkakataon ang nakangiting mukha ng ina sa isang litrato. Isang luhang pumatak dito. Pinunasan niya ito kaagad, takot na baka makita ni Mahalina. Dahan-dahan niyang itinulak ang kahon sa ilalim ng kanyang kama, sa pinakaloob na bahagi, kung saan hindi ito maaabot ng sinuman. Sa pagtatago niya sa mga alaala ng ina, pakiramdam niya ay itinatago na rin niya ang isang bahagi ng kanyang sarili. Sa kabilang dako ng mansyon, si Luz Ocampo, ang kanilang kasambahay na nasa edad 50 na, ay tahimik na nagmamasid. Sa loob ng ilang linggo niyang paninilbihan, may napapansin na siya. Isang bagay na hindi tama. Kapag naroon si Angelo, si Mahalina ay ang pinakamalambing at pinakamaalagang asawa at ina. Ang kanyang mga ngiti ay abot tenga. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal. Ngunit sa sandaling umalis ang lalaki, isang malamig na maskara ang pumapalit sa kanyang mukha. Nawawala ang init sa kanyang mga mata at ang buong kabahayan ay nababalot ng isang nakakakilabot na katahimikan. Higit sa lahat, napapansin ni Luz ang pagbabago kay Tala. Ang dating bibong bata na laging tumatakbo at nagtatawanan
ay naging aninong palaging nakayuko at umiiwas sa tingin. Isang hapon, pagka-uwi ni Angelo mula sa trabaho, naabutan niyang sinusuklay ni Mahalina ang buhok ni Tala sa sala. Isa itong eksenang kay gandang pagmasdan. Ang ganda-ganda talaga ng prinsesa ni Daddy, sabi ni Angelo, na upo sa tabi nila. Siyempre naman, mahal, kaya inaalagaan kong mabuti ang buhok niya, sagot ni Mahalina. Ngumiti ng matamis kay Angelo. Ngunit hindi nakita ni Angelo ang paghigpit ng hawak ni Mahalina sa buhok ni Tala. Sapat lang para makaramdam ng sakit ang bata. Nakita ni Tala ang refleksyon ng sarili sa salamin. Nakita niya ang babala sa mga mata ng kanyang madrasta. Kaya't tiniis niya ang hapdi. Kinagat niya ang kanyang labi upang pigilan ang anumang daing na maaring kumawala. Para sa kanyang ama, isa lamang itong ordinaryong hapon. Para kay Tala, isa itong paalala kung sino ang tunay na may hawak ng kapangyarihan sa bahay na yon. Kinabukasan, habang nililinis ni Luz ang silid ni Tala, may napansin siyang kakaiba sa ilalim ng maliit na alpombra sa tabi ng kama. Nang iangat niya ito, nakita niya ang isang maliit na latyos ng buhok, kaparehong-kapareho ng buhok ni Tala. Pinulot niya ito. Hindi ito basta nalagas lang, halatang ginupit. Mabilis na bumilis ang tibok ng kanyang puso. Maingat siyang lumingon sa paligid. Nang masigurong walang nakakakita, maingat niyang ibinalot ang buhok sa isang panyo at itinago sa kanyang bulsa. Ito na. Hindi ito haka-haka lang. May mali at kailangan niya ng patunay. Ang mga sumunod na araw ay naging mas maingat si Tala. Isang gabi, habang gumuguhit sa kanyang study table, iginuhit niya ang isang larawan. Isang malaking tao at isang maliit na bata, magkahawak kamay sa ilalim ng araw. Siya at ang kanyang daddy. Iyon lang, walang ibang kasama. Napangiti siya ng mapait. Ito ang kanyang pangarap, ang bumalik sa dati, noong silang dalawa lang. Ngunit bigla siyang nakarinig ng mga yabag sa pasilyo, palapit sa kanyang kwarto. Ang tunog ng takong ni Mahalina. Sa isang iglap, ang pangarap ay naging bangungot. Nagmamadali, nanginginig ang mga kamay. Mabilis niyang pinunit-punit ang papel sa maliliit na piraso. Itinapon niya ito sa basurahan at agad na humiga sa kama. Nagkunwaring tulog, ilang segundo bago bumukas ang pinto. Nang gabing iyon, matapos ang kanyang mga gawain, pumasok si Luz sa kanyang maliit na silid sa likod bahay. Kinuha niya mula sa ilalim ng kanyang una ng isang luma at mumurahing cellphone, isang modelong walang internet, para lamang sa tawag at text. Maingat niyang binuksan ito. May iisang numero lamang na nakasave doon, nakapangalan bilang tindahan. Gamit ang nanginginig na mga daliri, nagtipa siya ng isang maikling mensahe. May mga senyalis na. Kailangan ko ng patunay. Pinindot niya ang send. Pagkatapos, mabilis niyang binura ang mensahe mula sa kanyang sent items, tinanggal ang baterya ng telepono at muling itinago sa pinakalihim na sulok ng kanyang aparador. Ang katahimikan ng gabi sa Hacienda de Hiraya ay mas mabigat kaysa dati sapagkat ngayon may isa pang nagtatago ng lihim at ang kanyang lihim ay maaaring maging susi sa pagbagsak ng reyna ng paraisong ito. May mga gabing nauupo si Angelo sa kanyang study, hawak ang isang baso ng alak at tinititigan ang litrato ng kanyang pamilya sa ibabaw ng mesa. Isang litratong kuha, ilang linggo lamang ang nakalipas. Naroon si Mahalina, nakangiti ng buong pagmamahal. Naroon siya, masaya. At naroon si Tala, nakapagitna sa kanila. Ngunit habang tumatagal ang kanyang pagtitig, may napapansin siyang kakaiba sa mga mata ng kanyang anak. Ang kislap, ang ningning na dati parang bituin sa kalangitan, ay unti-unting nawawala. Hindi na ito ang Tala na kilala niya. Ang dating batang madaldal na sabik na ibahagi ang bawat sandali ng kanyang araw ay napalitan ng isang batang matipid magsalita. Ang dating masayahing halakhak ay naging pilit na mga ngiti na lamang. Isang hapon, sinubukan niyang kausapin ito.
Naabutan niya si Tala na tahimik na naglalaro ng manika sa may hardin. "Princess, anong ginagawa mo?" Malambing niyang tanong, umupo sa tabi nito. "Naglalaro lang po," sagot ng bata, hindi tumitingin sa kanya. "May problema ba, anak? Nitong mga nakaraang araw, parang ang lalim lagi ng iniisip mo. Pwede mong sabihin lahat kay Daddy." Sa sandaling iyon, nag-angat ng tingin si Tala. Nakita ni Angelo ang pag-asa sa mga mata nito, isang maliit na kislap na handa ng magliwanag. Ngunit bigla, ang mga matang yon ay napako sa isang direksyon sa likuran niya. Napawi ang pag-asa, napalitan ng takot. Lumingon si Angelo at nakita si Mahalina na nakatayo sa may pintong salamin. May hawak na isang pitsel ng juice at nakangiti. Isang perpektong larawan ng isang mapagmahal na ina. "Okay lang po ako, Daddy," mabilis na sabi ni Tala at muling ibinaling ang atensyon sa kanyang manika. Ang mga sagot nito ay naging maiikli at pilit. "Opo." "Hindi po." "Wala lang po." Nang gabing iyon, hindi mapakali si Angelo. Dinala niya ang kanyang pag-aalala sa kanilang silid kung saan abala si Mahalina sa pag-aayos ng sarili sa harap ng salamin. "Mahal," panimula niya, "nag-aalala ako kay Tala. Hindi na siya tulad ng dati. Parang may mali." Huminto si Mahalina sa pagsusuklay. Lumingon ito sa kanya at sa isang iglap, nakita ni Angelo ang lungkot sa mga mata nito. Dahan-dahan itong lumapit at umupo sa tabi niya. "Napapansin ko rin, mahal," malumanay nitong sabi. Biglang nagsimulang mamasa ang mga mata nito. Baka kasalanan ko. Siguro nasa rebellious age na siya. O baka hanggang ngayon, masama pa rin ang loob niya dahil sa pagkawala ng mami niya at ang pagdating ko ay lalong nagpapahirap sa kanya. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Mahalina. Agad na nakaramdam ng pagkakasala si Angelo. "Shh, no, it's not your fault," sabi niya, niyakap ang asawa. "Sinusubukan ko naman ang lahat, Angelo." Humikbi ito. "Pero pakiramdam ko, isa akong bigong ina. Baka ang kailangan natin ay patatagin muna ang pundasyon nating dalawa. Kailangan niyang makita na matatag tayo, na ligtas siya sa pamilyang ito. Baka kung mas maging malapit tayo, mararamdaman niyang buo na ulit tayo." Ang mga salita ni Mahalina ay tumagos sa puso ni Angelo. Lohikal, makatwiran. Siya, bilang haligi ng tahanan, ay kailangang siguraduhing matibay ang pundasyon. Kinabukasan, may pangako si Angelo kay Tala. Sabi niya, pagka-uwi niya galing opisina, maglalaro sila ng paborito nilang board game. Buong araw, iyon ang hinintay ng bata. Ngunit habang pauwi, naalala ni Angelo ang sinabi ni Mahalina. Kailangan nating patatagin ang pundasyon natin. Isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Sa halip na umuwi kaagad, dumaan siya sa isang mamahaling jewelry store. Ibinili niya si Mahalina ng isang nagniningning na kwintas na diamante, isang simbolo ng kanyang pagmamahal at pangako. Pagdating niya sa bahay, nakita niya si Tala na naghihintay sa may hagdanan. Ang board game ay nasa tabi na nito. Nakaramdam siya ng kirot sa kanyang dibdib. "Princess, pasensya na ha. May importante lang na kailangang gawin si Daddy para kay Mommy. Babawi ako sa'yo, promise." Sabi niya, hinalikan ito sa noo at nagmamadaling umakyat sa kanilang silid. Naiwang mag-isa si Tala sa paanan ng hagdanan, yakap-yakap ang kahon ng laro. Mula sa itaas, narinig niya ang masayang tawa ni Mahalina, ang boses ng kanyang ama. Ilang sandali pa, bumaba silang dalawa, magkahawak kamay. Sa leeg ni Mahalina ay nakasabit ang bagong kwintas. Nagliliwanag ito sa ilalim ng ilaw ng kanilang chandelier, halos nakakasilaw. Nagpatuloy sila sa hapagkainan, nagtatawanan, habang si Tala ay nanatiling nakatayo sa dilim ng pasilyo, isang aninong hindi napapansin. Pakiramdam niya,
Ang pagmamahal ng kanyang ama ay parang isang kandila na unti-unting inilalayo sa kanya at ang liwanag nito ay nakatuon na lamang sa iisang tao. Kinaumagahan, habang nagmamadaling paalis si Angelo, papunta sa isang importanteng meeting, tinawag siya ni Luz. "Sir Angelo, sandali po," sabi ng matandang kasambahay. Ang boses ay bahagyang nanginginig. "Bakit, Luz? Nagmamadali ako," sagot niya habang inaayos ang kanyang kurbata. May iniabot si Luz na isang maliit na katuping papel. "Mahalaga po ito, sir. Sana po ay basahin ninyo kapag kayo na lang mag-isa." Napakunot ang noo ni Angelo. Kukunin na sana niya ang papel nang biglang sumulpot si Mahalina mula sa kusina. May dalang isang tasa ng kape. Ang nangiti nito ay kasing tamis ng asukal. "Luz, ano yan? Baka basura lang yan. Ako na ang magtatapon," sabi ni Mahalina sa isang kaswal na tono. Mabilis nitong kinuha ang papel mula sa kamay ni Luz bago pa man ito mahawakan ni Angelo. Agad nitong inilukot ang papel at isinilid sa bulsa ng kanyang duster. "Sige na, mahal. Baka malate ka pa. Ito, magkape ka muna." Hinalikan siya ni Mahalina sa pisngi. Napangiti si Angelo na wala na sa isip ang maliit na eksena. Para sa kanya, isa lang iyong simpleng pag-aasikaso ng kanyang asawa. Hindi niya nakita ang panlilisik ng mga mata ni Mahalina habang nakatingin ito kay Luz. Isang tinging puno ng pagbabanta. At hindi rin niya nakita ang takot at pagkabigo sa mga mata ng matandang kasambahay habang papalayo ang kanyang sasakyan. Ang munting pag-asa para mailigtas ang bituin ng pamamahay na yon ay muling naglaho, nilukot at itinapon na parang basura. Nakatayo si Mahalina sa harap ng malaking salamin sa kanilang silid, pinagmamasdan ang sariling refleksyon. Isang perpektong imahe, isang mukhang kayang magpakita ng busilak na pagmamahal sa isang iglap at magtago ng maitim na balak sa kasunod. Isang nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang nangiting hindi kailanman nakikita ni Angelo. Isang nangiting puno ng tagumpay at pangungutya, kay daling paikot-ikutin ng mga lalaking bulag sa pag-ibig, sabi niya sa sarili. Ang eksena kaninang umaga, kasama si Luz ay isang perpektong halimbawa. Ang matandang iyon, nagkukunwaring tapat, sinusubukang maging bayani, ngunit isang simpleng ngiti at isang tasa ng kape lang ang kailangan niya para burahin ang anumang pagdududa sa isip ni Angelo. Ang kanyang asawa, sa kabila ng talino nito sa negosyo, ay isang musmos pagdating sa mga laro ng puso. At sa larong ito, si Mahalina ang reyna. Bigla, pumasok sa kanyang isip ang isang alaala. Isang imahe ng isa pang lalaki, si Ricardo, ang una niyang asawa. Isa ring biyudo, mayaman, at desperadong naghahanap ng pagmamahal para sa naiwan nitong anak. Ganoon din ang kanyang mga mata, puno ng pagtitiwala, ng pagsamba. Naalala niya ang araw na yon sa yate, ang malakas na ihip ng hangin. Naalala niya ang aksidente, ang biglaang pagkahulog nito sa dagat, matapos nilang magpirmahan ng huling habilin na nagsasalin ng lahat ng ari-arian sa kanya. Walang nakakita, walang nakarinig. Tanging ang alon lang ang naging saksi sa kanyang paglaya. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa kanyang likuran, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa ligaya. Ang kapangyarihan, ang kontrol, iyon ang tunay na nagpapasiklab sa kanyang kaluluwa, higit pa sa alinmang alahas o pera. Ngunit may isang maliit na tinik sa kanyang lalamunan. Si Tala. Ang batang iyon, kasama ang mga anino ng ina nito, ay isang palaging paalala ng nakaraan na gusto niyang burahin. Ang pagtatangka ni Luz na magsumbong ay isang senyales na kailangan na niyang kumilos ng mas mapusok. Kailangan niyang putulin ang lahat ng ugat na nagkokonekta sa bata sa nakaraan. Nagpanggap siyang maglilinis ng buong bahay. Nang marating niya ang silid ni Tala,
Sinimulan niya ang kanyang paghahanap. Sa ilalim ng kama, sa pinakasulok, nakapanya ito. Isang luma at ordinaryong kahon ng sapatos. Alam niya kung ano ang nasa loob. Dahan-dahan niya itong hinila palabas. Pagbukas niya, tumambad sa kanya ang mga bagay na kinamumuhian niya. Mga kupas na litrato, isang luma, at gutay-gutay na libro. Isang kwintas na halatang mumurahin. Mga basura na sumasagabal sa kanyang perpektong plano. Sakto namang pumasok si Tala sa silid. Nanlaki ang mga mata nito nang makita ang hawak niyang kahon. "Tita Halina, akin po yan." Sigaw ng bata. Tumakbo palapit sa kanya. "Nakita ko lang ito habang naglilinis, Tala." Sabi ni Mahalina, ang boses ay puno ng huwad na pag-aalala. "Mga luma at maalikabok na bagay. Nagdudulot lang ng sakit yan sa'yo. Oras na para mag-move on ka." "Hindi po. Bigay po yan ni Mami. Akin na po." Umiiyak na pakiusap ni Tala. Sinusubukang agawin ang kahon. Ngunit mas malakas si Mahalina. Itinaas niya ang kahon malayo sa abot ng bata. Gamit ang malamig at determinadong boses, sinabi niya, "Ang nakaraan ay dapat manatili sa nakaraan. Ako ang nanay mo ngayon." Sa mga salitang yon, ipinasok niya ang lahat ng laman ng kahon sa isang malaking itim na garbage bag. Ang mga litrato, ang libro, ang kwintas, lahat. "Huwag po." Humagulgol si Tala. Ang munting katawan ay nanginginig sa galit at kawalan ng pag-asa. "Masama ka. Masama ka." Sa narinig, isang bagay ang pumitik sa loob ni Mahalina. Hindi galit, kundi isang nagyeyelong determinasyon. Binitawan niya ang garbage bag at marahas na hinawakan ang braso ni Tala. Hinila niya ang bata papasok sa banyo, kung saan walang makakarinig sa kanila. Kinuha niya ang gunting na palagi niyang itinatago sa isa sa mga drawer doon. Ang parehong gunting na ginamit niya noon. "Gusto mong makita kung ano ang masama?" Bulong niya, ang muka ay ilang pulgada na lang ang layo sa umiiyak na bata. Hinawakan niya ang isang malaking bahagi ng buhok ni Tala. Sa mismong gitna ng korona nito, lagutok. Ang tunog ng talim na dumaplis sa buhok ay umalingaw-ngaw sa maliit na banyo. Isang makapal na latyos ng itim at makintab na buhok ang bumagsak sa puting sahig na baldosa, parang isang patay na ahas. Napahinto sa pag-iyak si Tala. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat at takot, nakatitig sa nawalang bahagi ng kanyang buhok. Hinaplos ni Mahalina ang magaspang na bahagi na pinagputulan sa ulo ng bata at bumulong sa tenga nito gamit ang isang boses na puno ng lason at kapangyarihan. "Sa bahay na ito, ako lang ang reyna." Iniwan niya si Tala na nakatayo roon, tulala at basag. Lumabas siya ng banyo, kinuha ang garbage bag at naglakad palabas ng silid na may ngiti ng isang mananalo. Ngunit sa kabilang panig ng pasilyo, nakatago sa likod ng bahagyang nakabukas na pinto ng linen closet, ay si Luz. Narinig niya ang sigaw, naririnig niya ang pag-iyak, at sa kanyang nanginginig na mga kamay, hawak niya ang kanyang lumang cellphone. Ang maliit na pulang ilaw sa itaas ng screen ay kumukurap. Nagre-record. Hindi niya nakuha ang imahe, ngunit ang nakuha niya ay, mas mahalaga pa roon, ang tunog ng kasamaan. Si Luz Ocampo ay hindi na makatulog ng mahimbing. Gabi-gabi, ang tunog ng pag-iyak ni Tala at ang malamig na boses ni Mahalina ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Ang audio recording sa kanyang lumang cellphone ay parang isang bombang hawak niya na anumang oras ay maaring sumabog. Ngunit kanino niya ito ibibigay? Paano niya ito maipaparating kay Angelo nang hindi ito mapupunta sa mga kamay ni Mahalina? Ang pagtatangka niyang mag-abot ng sulat ay bigo. Kailangan niya ng mas matapang na hakbang, isang pagkakataon na hindi maaaring harangin. Dumating ang pagkakataong yon isang umaga ng Biyernes. Nagmamadaling bumaba si Angelo mula sa kanyang study, abala sa pakikipag-usap sa telepono tungkol sa isang malaking business deal. Si Mahalina naman ay nasa hardin,
Kausap ang kanilang hardinero. Ito na ang sandali. May dalang isang tray ng kape si Luz. Habang papalapit siya kay Angelo, sinadya niyang bahagyang matisod sa paanan ng isang maliit na mesa. Ang mainit na kape ay tumapon sa mamahaling puting polo ng amo. Naku po, pasensya na po Sir Angelo. Hindi ko po sinasadya, natatarantang sabi ni Luz, kahit na ang bawat galaw ay bahagi ng kanyang plano. Ano ba yan, Luz? Ingat naman, inis na sabi ni Angelo. Pinapagpagan ang kanyang basa at mainit na damit. May mahalaga akong meeting ngayon. Pasensya na po talaga, sir. Halika po sa laundry room. Ako na po ang bahala. Mayroon po akong mabisang pantanggal ng mantsa doon. Pakiusap ni Luz. Iginigiit ang lokasyon. Walang nagawa si Angelo, kundi sumunod. Ang laundry room ay nasa likod na bahagi ng bahay, isang lugar na walang CCTV at malayo sa pandinig ni Mahalina. Habang abala si Angelo sa paghuhubad ng kanyang polo, mabilis na kumilos si Luz. Inilabas niya mula sa bulsa ng kanyang uniforme ang lumang cellphone. Sir, sabi niya sa isang mahinang boses, puno ng pag-aalala. Ano na naman, Luz? Bilisan mo, malilate na ako. Naiinip na sagot ni Angelo. Sir, wala po sana kayong pagbibintangan. Itong cellphone po na ito, napulot ko lang po sa may hardin kahapon. Baka po sa isa sa mga trabahador, ngunit may isa po itong recording sa loob. Napakinggan ko po at hindi po ako mapakali. Iniabot niya ang telepono. Tiningnan ito ni Angelo nang may pagtataka. Isang luma at mumurahing telepono. Bakit naman ito magiging importante? Ano ba to, Luz? Wala akong panahon para sa mga to. Sir, pakiusap po. Nagmamakaawang sabi ni Luz. Ang mga mata ay puno ng isang emosyon na hindi maipaliwanag ni Angelo. Isang halo ng takot at determinasyon. Huwag niyo po sanang ipahalata kahit kanino. Pakinggan niyo po sana kapag kayo na lang mag-isa. Para lang po sa kapakanan ni Tala. Sa pagkakarinig sa pangalan ng kanyang anak, natigilan si Angelo. May kakaiba sa tono ni Luz. Isang bigat, isang babala. Kinuha niya ang cellphone, walang imik na isinilid sa bulsa ng kanyang pantalon at kumuha ng bagong damit. Sa loob ng kanyang sasakyan, habang nasa gitna ng traffic, naalala niya ang cellphone. Inisip niyang isa lamang itong kalokohan ng matanda. Ngunit ang pakiusap sa mga mata nito at ang pagkakabanggit sa pangalan ni Tala ay hindi maalis sa kanyang isip. Dahil sa kuryosidad, kinuha niya ito mula sa kanyang bulsa. May iisang audio file lang ito. Pinindot niya ang play. Isang humahagulgol na iyak ng bata ang unang narinig niya. Isang iyak na puno ng sakit at kawalan ng pag-asa. Kinilabutan siya. Boses iyon ni Tala. Pagkatapos, isang boses ng babae ang narinig niya. Malamig at walang kaluluwa. Gusto mong makita kung ano ang masama? Isang pamilyar na boses, ngunit meron itong talim na hindi pa niya kailanman narinig. Lagutok. Ang tunog ng isang gunting, isang matalas, malinaw na tunog. Sinundan ng isang natuod na katahimikan. Bago muling nagsalita ang babae, ang boses ay isang nakakakilabot na bulong. Sa bahay na ito, ako lang ang reyna. Paulit-ulit na pinatugtog ni Angelo ang recording. Ang bawat salita, ang bawat tunog, ay parang mga karayom na tumutusok sa kanyang puso at isipan. Ang boses na yon, walang duda. Boses yon ni Mahalina, ang babaeng pinakamamahal niya, ang babaeng pinagkatiwalaan niya ng buhay ng kanyang anak. Biglang tumunog ang sarili niyang smartphone. Pangalan ni Mahalina ang lumabas sa screen na may kasamang picture nilang dalawa na masayang magkayakap. Nag-alinlangan siyang sagutin. Huminga siya ng malalim bago pinindot ang answer button. Hello, mahal? Malambing na bati ni Mahalina mula sa kabilang linya. Nakarating ka na ba sa meeting mo? Kumain ka na ha? I love you. Ang boses na yon. Ang parehong boses. Ngunit ngayon, para kay Angelo,
Ang lambing nito ay parang isang lason na nakabalot sa pulot. Ang init ng pagmamahal ay napalitan ng isang nagyayelong takot. Paano nagagawang magbago ng isang tao nang ganoon kabilis? Alin ang totoo? Ang anghel sa telepono o ang demonyo sa recording? Nang gabing iyon, umuwi si Angelo na may dalang isang mabigat na pader sa kanyang puso. Sinalubong siya ni Mahalina sa pinto ng isang matamis na halik gaya ng dati. "Welcome home, my love," sabi nito. Ang mga mata ay nagniningning sa pagmamahal. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi na pareho ang epektong yon kay Angelo. Tumingin siya sa mga matang yon, hinahanap ang bakas ng kasamaang narinig niya sa recording. Ngunit wala siyang nakita. Perpekto ang maskara. Naglakad siya papasok, ang mga mata ay agad na hinanap si Tala. Nakita niya itong tahimik na nanonood ng TV. Napansin niya ang buhok nito. Tila may kulang. Tila hindi pantay sa isang bahagi, kahit pa sinubukang takpan ng suklay. Dati, hindi niya ito papansinin. Ngunit ngayon, dahil sa recording, ang maliit na detalye ay naging isang dambuhalang ebidensya. Lumapit si Mahalina at niyakap siya mula sa likod. "Pagod ka ba, mahal? Ipaghahanda kita ng masarap na hapunan." Ngumiti si Angelo, isang pilit na nangiti. Habang nakayakap sa kanya ang asawa, sa unang pagkakataon, isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanyang likuran, isang pakiramdam ng panganib. Tumingin siya kay Mahalina, pagkatapos ay kay Tala. At sa sandaling iyon, ang unang patak ng duda ay nagsimulang pumatak sa kanyang puso, nagbabadyang maging isang malakas na unos. Dahan-dahan siyang lumapit sa sala at hinalikan ang kanyang anak. Habang ginagawa yon, bumulong siya ng napakahina. Sapat lang para marinig ni Tala. "Anak, okay ka lang ba?" Nakita niya ang mabilis na pagsulyap ni Tala kay Mahalina bago ito tumango. Ngunit sa isang iglap na yon, nakita ni Angelo ang lahat sa mga mata ng kanyang anak. Ang takot, ang sakit, at ang pakiusap na huwag nang magtanong pa. At doon, nagsimulang gumuho ang paraisong pinaniniwalaan ni Angelo. Ang dating Angelo Montenegro na umuuwi ng may ngiti at pananabik ay patay na. Ang pumalit sa kanya ay isang estranghero sa sarili niyang pamamahay, isang aktor na gumaganap sa pinakamahirap na papel ng kanyang buhay. Ang pagiging isang mapagmahal na asawa sa babaeng pinaghihinalaan niyang sinasaktan ang kanyang anak. Nagsimula ang kanyang tahimik na imbestigasyon. Kinabukasan, nagpaalam siya ngang pupunta sa opisina, ngunit hindi siya dumiretso doon. Sa halip, pumarada siya sa isang lugar na hindi kapansin-pansin kung saan tanaw niya ang tarangkahan ng kanilang hasyenda. Kinuha niya ang kanyang laptop at binuksan ang isang bagong software. Noong nakaraang gabi, habang tulog na si Mahalina, nagpuyat siya para mag-install ng mga karagdagang hidden camera sa mga importanteng bahagi ng bahay, sa sala, sa kusina, sa pasilyo, sa itaas. Idinahilan niyang ito ay isang security upgrade para sa kanilang kaligtasan. Mula sa kanyang sasakyan, pinanood niya ang mga nangyayari sa loob ng kanilang tahanan. Nakita niya si Mahalina na nagbibigay ng utos sa mga kasambahay. Nakita niya si Tala na tahimik na kumakain ng almusal, hindi umimik. At nakita niya kung paanong nagbabago ang ekspresyon ni Mahalina sa tuwing tatalikod ang bata. Isang malamig, mapanuring tingin na tumatagos sa screen ng kanyang laptop at nagpapatindig ng kanyang mga balahibo. Sa mga sumunod na araw, naging perpekto ang pagganap ni Angelo. Dinadala pa rin niya ng bulaklak si Mahalina. Hinahalikan pa rin niya ito bago umalis, ngunit lahat ng iyon ay walang kaluluwa. Naramdaman ito ni Mahalina. Hindi siya tanga. Napansin niya ang bahagyang pagbabago. Napansin niyang kapag sinusubukan niyang maging malambing sa gabi, ang mga yakap ni Angelo ay mekanikal. Ang kanyang mga isip ay tila nasa ibang lugar.
May problema ba sa trabaho, mahal? Tanong nito isang gabi habang nakahiga sila. Medyo stressful lang, my love. Malaking deal, sagot ni Angelo. Iniiwasan ang mga mata nito. Don't worry about me. Naniwala si Mahalina o pinili niyang maniwala. Para sa kanya, ang isang lalaking abala sa trabaho ay mas madaling manipulahin. Ang mahalaga, ang kontrol ay nananatili sa kanya. Ngunit alam ni Angelo na hindi sapat ang mga kamera. Ang kailangan niya ay ang katotohanan mula mismo sa kanyang anak. Kailangan niya itong makausap ng sila lang dalawa, malayo sa mga pader ng Hacienda de Hiraya, malayo sa impluwensya ni Mahalina. Dumating ang pagkakataon. Isang araw, habang nag-aalmusal, sinabi niya sa isang kaswal na tono, "Tala, may appointment ka sa dentista bukas ng hapon. Sasamahan kita." Nag-angat ng tingin si Mahalina. Ako na lang ang sasama sa kanya. Mahal, baka abala ka. No, it's fine. Kailangan ko ring dumaan sa bangko malapit doon. It's more practical this way, mariing sabi ni Angelo. Hindi nagpapahalata ng anumang tensyon. Pumayag si Mahalina. Isa lang itong ordinaryong dental check-up. Wala siyang dapat ikabahala. Kinabukasan, sa loob ng maliwanag at malinis na klinika ng dentista, habang hinihintay nilang tawagin ang pangalan ni Tala, sinimulan ni Angelo ang kanyang pinakahihintay na pagkakataon. "Princess!" mahina niyang sabi. Tinitiyak na walang ibang makakarinig. "May gusto ka bang sabihin kay Daddy?" Agad na umiling si Tala. Ang mga mata ay nakapako sa sahig. "Wala po." "Anak, tumingin ka sa akin." Hinawakan ni Angelo ang baba ng bata at dahan-dahan itong itinaas. Nakita niya ang takot sa mga mata nito. "Hindi magagalit si Daddy. Ano man ang sabihin mo, maniniwala ako sa'yo. Pangako yan." Nagsimulang mangilid ang mga luha sa mga mata ni Tala. Kinagat niya ang kanyang labi. Pinipigilan itong bumagsak. Malumanay na hinaplos ni Angelo ang buhok ng kanyang anak. At doon, sinabi niya ang mga salitang babasag sa pader ng takot na bumabalot dito. "Ang ganda-ganda pa rin ng buhok mo, anak. Kahit may bahaging maikli." Sa narinig, gumuho ang lahat ng depensa ni Tala. Bumuhos ang kanyang mga luha na parang isang sirang dam. Humagulgol siya, ang maliliit niyang balikat ay nayayanig. Niyakap siya ng mahigpit ni Angelo. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, sa pagitan ng mga hikbi, lumabas ang mga salitang matagal na niyang kinikimkim. "Daddy? Si Tita Halina po. Anong ginawa niya, anak? Sabihin mo kay Daddy. Ayaw na po niya sa buhok ko. Kasi kamukha daw po ni Mommy." Bulong ni Tala. Ang boses ay basag. Pinupuputol niya po kapag nagagalit siya. Kapag naaalala ko si Mommy. Itinapon niya po lahat ng gamit ni Mommy, Daddy. Lahat-lahat po. Ang bawat salita ay parang isang punyal na paulit-ulit na isinasaksak sa puso ni Angelo. Ang kanyang hinala ay kumpirmado na. Ang sakit na nakita niya sa mga mata ng anak. Ang lason sa boses ng kanyang asawa sa recording. Lahat ay totoo. Ang kanyang paraiso ay isang kasinungalingan. Ang kanyang anghel ay isang demonyo. Hinaplos niya ang likod ng kanyang anak. Pinapakalma ito. Ngunit sa loob-loob niya, isang malamig at nakakapasong galit ang nagsimulang umakyat mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Isang galit na kayang tumupok ng lahat. Niyakap niya ng mahigpit si Tala. Ang kanyang pag-iyak ay napalitan ng isang nakakatakot na katahimikan. Hinalikan niya ang tuktok ng ulo ng kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay nakapikit. Ngunit ang kanyang isip ay nagliliyab na. "Pangako, anak," bulong niya. Ang boses ay mahinahon, ngunit may bigat ng isang sumpa. Itatama ni Daddy ang lahat. Ang biyahe pa uwi mula sa dental clinic ang pinakatahimik na sandali sa pagitan ni Angelo at Tala. Hindi na kailangan ng mga salita.
Ang mahigpit na pagkakahawak ng kamay ng bata sa kamay ng kanyang ama ay sapat na. Para kay Tala, iyon ay isang paghingi ng saklolo. Para kay Angelo, iyon ay isang sagradong panunumpa. Pagdating sa bahay, ang maskara ni Angelo ay mas perpekto na kaysa dati. Ngumiti siya kay Mahalina, hinalikan ito sa pisngi, at nagkunwaring lahat ay nasa ayos. Ngunit sa likod ng mga matang yon, isang bagyo ng galit ang namumuo. Naghihintay ng tamang pagkakataon upang manalasa. Kailangan niya ng higit pang impormasyon. Kailangan niya ng mga sandata. At alam niya kung sino ang makapagbibigay nito sa kanya. Kinabukasan, habang nasa hardin si Mahalina, nagpanggap si Angelo na may kukunin sa kotse. Doon, nakita niya si Luz na nagwawalis malapit sa garahe. Walang sino man sa paligid. Mabilis siyang lumapit. "Luz," sabi niya sa isang boses na halos pabulong. "Kailangan nating mag-usap, hindi dito." Inabutan niya ito ng isang maliit na papel kung saan nakasulat ang isang address at isang oras. "Pumunta ka dyan. Siguraduhin mong walang makakasunod sa'yo." Tumangulang si Luz. Ang mga mata ay nagpapakita ng pag-unawa at kaunting takot. Mabilis niyang itinago ang papel sa kanyang bulsa. Sa isang maliit at hindi gaanong pansining kapihan sa kabilang panig ng lungsod, nagkita ang dalawa. Umupo sila sa pinakasulok na bahagi, malayo sa ibang mga customer. "Sabihin mo sa akin ang lahat, Luz," sabi ni Angelo. Walang paligoy-ligoy. "Sino ka talaga?" Huminga ng malalim si Luz. Ito na ang sandaling matagal na niyang hinihintay. "Hindi po ako isang ordinaryong kasambahay, Sir Angelo," panimula niya. "Ako po ang dating yaya ng anak ni Ricardo de Villa, ang unang asawa ni Mahalina." Natigilan si Angelo. Ang pangalan ay pamilyar. Isang negosyanteng namatay di umano sa atake sa puso habang nagbabakasyon sa yate nito. Mahigit 1 taon na ang nakalipas. Ang pamilya po ni Sir Ricardo ay hindi kailanman naniwala na atake sa puso ang ikinamatay niya. Malakas siya at walang sakit, ngunit walang ebidensya. Patuloy ni Luz, ang boses ay nanginginig sa pinipigilang emosyon. "Ang tanging alam namin ay bago ang aksidente, na isali na niya ang lahat ng kanyang ari-arian kay Mahalina. At ang kanyang anak, si Marcos Sigica, hindi na po nagsalita mula ng araw na yon." Inilabas ni Luz mula sa kanyang bag ang isang manipis na folder at ipinatong ito sa mesa. "Ipinadala po ako ng kapatid ni Sir Ricardo para magmanman, para maghanap ng anumang patunay na si Mahalina ay hindi ang anghel na inaakala ng lahat, at para protektahan si Tala." Binuksan ni Angelo ang folder. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Sa loob, nakita niya ang mga kopya ng mga dokumento. Isang death certificate na nagsasabing cardiac arrest ang dahilan ng pagkamatay. Mga news clippings tungkol sa trahedya. Isang larawan ni Mahalina kasama si Ricardo na may parehong matamis na ngiti na ibinibigay nito sa kanya araw-araw. At ang pinakamasaklap sa lahat, isang maikling psychological report para sa isang batang nagngangalang Marco de Villa. Ang diagnosis, post-traumatic stress disorder at selective mutism. Habang binabasa niya ang bawat salita, ang galit sa kanyang puso ay nag-aapoy. Hindi lang pala si Tala ang biktima, may nauna pa. Isang batang pinilayan din ng kaluluwa, isang pamilyang winasak, isang buhay na kinitil. Isinara niya ang folder. Ang kanyang mukha ay naging isang blankong maskara, ngunit ang kanyang mga mata ay nagbabaga. "Salamat, Luz," sabi niya. Ang boses ay kalmado, ngunit may nakatagong panganib. "Ginawa mo ang tama." Pagkaalis sa kapihan, hindi umuwi si Angelo. Pumarada siya sa isang tahimik na lugar at kinuha ang kanyang telepono. Hindi ang numero ng kanyang abogado ang tinawagan niya, kundi ang numero ng isang pribadong investigador na dati na niyang nakatrabaho. "I have a job for you," sabi niya sa telepono.
I need you to dig up everything you can find about a woman named Mahalina del Mundo, also known as Mahalina de Villa. I want everything. I want it fast. And I want it discreet. Nang gabing iyon, habang nakatayo siya sa harap ng salamin sa kanyang banyo, tinitigan ni Angelo ang sariling refleksyon. Ang lalaking nakatingin pabalik ay hindi na ang mapagmahal na asawang nabubulag sa pag-ibig. Isa na siyang taong may misyon, isang misyon ng paghihiganti. Gusto mo ng palabas, Mahalina? Sabi niya sa sarili. Ang isang mapait na ngiti ay sumilay sa kanyang labi. Bibigyan kita ng isang grand finale. Habang papasok siya sa kanilang silid, sinalubong siya ni Mahalina na may malapad na ngiti. Mahal, may naisip ako. Masaya nitong sabi. Malapit na ang first wedding anniversary natin. Naisip ko, bakit hindi tayo magkaroon ng isang malaki at eleganteng party dito sa Hacienda de Hiraya para ipakita sa lahat kung gaano tayo kasaya? Tumingin si Angelo sa babaeng sumira sa kanyang anak at winasak ang kanyang tiwala. Ngumiti siya pabalik. Isang nga mangiting kasing tamis ng pulot, ngunit kasing lamig ng yelo. That's a wonderful idea, my love. A truly wonderful idea. Ang Hacienda de Hiraya ay nagbagong anyo. Ang dating tahimik na mansyon ay napuno ng ingay at abalang paghahanda. Ang mga caterer ay naglalatag ng mga mamahaling kubyertos. Ang mga florist ay nagsasabit ng mga eleganteng puting bulaklak. At ang mga ilaw ay maingat na isinasaayos upang magbigay ng perpektong sinag sa gabing iyon. Para sa lahat, ito ay isang engranding selebrasyon ng pag-ibig. Para kay Angelo, ito ang entablado para sa isang perpektong paghihiganti. Sa gitna ng lahat ng ito, si Angelo ay ang larawan ng isang masaya at mapagmahal na asawa. Kasama niya si Mahalina na sinusuri ang bawat detalye. Ano sa tingin mo, mahal? Oysters and champagne para sa appetizers? Tanong ni Mahalina. Ang mga mata ay kumikinang sa pananabik. Perfect, my love. Anything you want. Sagot ni Angelo. Isang ngiti ang nakapaskil sa kanyang labi. Ngunit sa ilalim ng mesang nakabalot ng mamahaling mantel, ang kanyang kanang kamay ay nakakuyom ng napakahigpit. Ang mga ugat ay lumilitaw. Pinipigilan ang galit na nag-aalab sa loob niya. Ang bawat pagngiti niya ay isang pagtitiis. Ang bawat pagsang-ayon ay isang hakbang palapit sa kanyang plano. Ilang sandali pa, nagpaalam siyang pupunta sa banyo, ngunit dumiretso siya sa technical booth na inihanda para sa event. Nandoon ang isang sound and video technician na abala sa pag-aayos ng mga kable. Excuse me, sabi ni Angelo. Gusto ko lang i-check kung handa na ang lahat para sa presentation mamaya. Yes, sir. Naka-standby na po kami. Sagot ng technician. Inilabas ni Angelo mula sa bulsa ng kanyang coat ang isang maliit at itim na USB flash drive. Iniabot niya ito sa lalaki. Ito ang gagamitin natin. Ito ang pangunahing video file. I-play mo ito. At ito lang. Sa eksaktong sandaling magbigay ako ng hudyat sa entablado. Malinaw ba? Opo, sir. Got it. Sagot ng technician. Kinuha ang USB at isinaksak ito sa kanyang laptop. Walang tanong, walang pagdududa. Para sa kanya, isa lang itong ordinaryong AVP para sa isang anniversary party. Bago bumalik sa tabi ni Mahalina, dumaan muna si Angelo sa silid ni Tala. Naabutan niya itong nakaupo sa kama, yakap-yakap ang paborito nitong manika, pinapanood ang mga paghahanda mula sa bintana. Umupo si Angelo sa tabi ng anak at kinuha ang suklay. Dahan-dahan niyang sinuklay ang mahabang buhok nito. Natatakot ka ba, princess? Mahina niyang tanong. Umiling si Tala, ngunit hindi nagsalita. Alam mo ba ang kwento ng isang matapang na hari at ng kanyang munting prinsesa? Panimula ni Angelo. Ang boses ay kalmado at puno ng katiyakan. May isang masamang mangkukulam na nagpanggap na reyna at sinakta ng prinsesa. Akala ng mangkukulam, hindi alam ng hari. Ngunit alam na ng hari ang lahat. At ngayong gabi,
Naghanda siya ng isang malaking pagtitipon. Isang pagtitipon kung saan ipapakita niya sa buong kaharian ang tunay na kulay ng mangkukulam. Tumingin si Tatala sa kanyang ama sa pamamagitan ng salamin. "Ano pong mangyayari sa mangkukulam, Daddy?" tanong ng bata. Hinaplos ni Angelo ang buhok ng anak. Sisiguraduhin ng hari na hinding-hindi na muling makakapanakit ang mangkukulam. Hinding-hindi na. Pagkatapos ng gabing ito, anak, matatapos na ang lahat. Pangako. Hinalikan niya ito sa noo. Isang halik na naglalaman ng lahat ng kanyang determinasyon at pagmamahal. Dumating ang oras ng pagtitipon. Ang mga bisita, na pawang mga elite at makapangyarihang tao sa Ciudad Esperanza, ay nagsimula ng magdatingan. Ang himig ng isang string quartet ay pumuno sa hangin. Si Angelo, sa kanyang eleganteng suit, ay ang perpektong host. Ngunit ang kanyang mga mata ay naghihintay. Mula sa itaas ng engrandeng hagdanan, bumaba si Mahalina. Nakasuot ito ng isang kumikinang na pulang bestida. Ang diamanteng kwintas na bigay ni Angelo ay nagniningning sa kanyang leeg. Siya ang reyna ng gabi. Bawat mata ay nakatuon sa kanya. Ngumiti siya. Isang nangiting puno ng kumpiyansa at kapangyarihan. Nilapitan siya ni Angelo sa paanan ng hagdanan at inilahad ang kanyang kamay. "You look unforgettable tonight, my love," bulong ni Angelo. Ang mga salita ay may dalang kahulugan na siya lang ang nakakaalam. Kinuha ni Mahalina ang kanyang kamay. "And you, my king." Sinalubong nila ang mga unang bisita, magkahawak kamay. Si Mahalina ay puno ng galak, binabati ang bawat isa na may perpektong ngiti. Wala siyang kamalay-malay na ang bawat hakbang niya palapit sa gitna ng bulwagan ay isang hakbang palapit sa kanyang sariling pagbagsak. Ang entablado ay nakahanda na para sa kanyang huling sayaw. Ang gabi ay nasa kasagsagan nito. Ang bulwagan ng Hacienda de Hiraya ay puno ng tawanan, masaganang pagkain, at tunog ng mga baso ng champagne na nag-uumpugan. Si Mahalina ay nasa gitna ng lahat, parang isang bituin na umiikot sa sarili nitong kalawakan. Bawat ngiti niya ay kinukuhanan ng litrato, bawat salita niya ay pinapakinggan. Siya ang reyna at ito ang kanyang kaharian. Pagkatapos ng ilang sandali, umakyat si Angelo sa maliit na entablado. Hawak ang isang mikropono. Agad na tumahimik ang lahat. Ang kanilang atensyon ay nabaling sa kanya. "Good evening, everyone," panimula ni Angelo. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. "Thank you all for coming to celebrate our first year of love and happiness." Tumingin siya ng diretso kay Mahalina na nakatayo sa harap ng entablado. Ang mukha ay nagliliwanag sa pagmamalaki. "Isang taon na ang nakalipas mula nang dumating sa buhay ko ang babaeng ito. Binigyan niya ng kulay ang aking mundo at naging isang ina sa aking anak na si Tala." Habang sinasabi niya ito, ang mga salita ay parang lason na dumadaloy sa kanyang dila. "At bilang regalo sa aking pinakamamahal na asawa, may inihanda akong isang munting sorpresa. Isang video presentation na magpapakita sa inyong lahat kung gaano ko siya kamahal at kung sino talaga siya." Sa mga huling salita, may kakaibang diin na tanging siya lang ang nakakaalam. Ngumiti siya kay Mahalina, isang huling, malamig na ngiti, at ibinigay ang hudyat sa technical booth. Ang malaking puting screen sa likuran niya ay umilaw. Inaasahan ng lahat ang mga larawan ng mag-asawa, mga masasayang sandali, mga kuha mula sa kanilang kasal. Ngunit hindi yun ang lumabas. Ang unang eksena ay mula sa isa sa mga hidden camera sa sala. Nakaupo si Tala at sinusuklay siya ni Mahalina. Ngunit ang mga ngiti ay wala. Ang makikita ay ang paghigpit ng hawak ni Mahalina sa buhok ng bata, sapat para mapangiwi ito sa sakit. Nagsimulang marinig ang mga bulungan mula sa mga bisita. Ang ngiti sa mukha ni Mahalina ay unti-unting naglaho, napalitan ng pagkalito. Ang video ay nagpatuloy, isang eksena sa kusina, kung saan pinagagalitan ni Mahalina si Tala dahil sa isang basong natapon.
Ang boses na narinig ng mga bisita ay hindi malambing, kundi puno ng pagbabanta. Sa susunod na maging pabaya ka, hindi lang yan ang aabutin mo sa akin. Ang pagkalito sa mukha ni Mahalina ay naging pagkataranta. Tumingin siya kay Angelo. Ang mga mata ay nanlalaki, nagtatanong, nagmamakaawa. Ngunit si Angelo ay hindi nakatingin sa kanya. Ang mga mata nito ay nakapako sa screen, malamig at walang emosyon, parang isang hukom na naghihintay basahin ang hatol. At pagkatapos, ang pinakamatinding ebidensya, ang audio. Ang screen ay naging itim, ngunit isang tunog ang pumuno sa buong bulwagan. Isang tunog na mas malakas pa kaysa sa pinakamalakas na sigaw. Ang humahagulgol na iyak ni Tala. Sinundan ito ng isang boses na kasing talim ng yelo. Gusto mong makita kung ano ang masama? Isang pamilyar na tunog ng gunting at ang huling mga salita na tumarak sa puso ng bawat nakikinig. Sa bahay na ito, ako lang ang reyna. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa bulwagan. Ang mga bisita, na kanina lang ay masayang nag-iinuman, ay ngayoy nakatitig kay Mahalina na may halo-halong gulat, awa at pagkasuklam. Ang kanyang magandang mukha ay namutla, ang kanyang mga labi ay nanginginig. Ang reyna ay hubad na sa harap ng kanyang buong kaharian. Angelo, ano to? Halos pabulong niyang sabi. Ang boses ay basag. Hindi siya sinagot ni Angelo. Sa halip nagsalita muli ito sa mikropono, ang boses ay dumadagundong sa katahimikan. Ang narinig ninyo ay ang tunay na boses ng aking asawa. Ngunit hindi lang iyan ang kanyang lihim. Isang larawan ang lumabas sa screen. Si Mahalina, kasama ang isang lalaking nagngangalang Ricardo de Villa. Marahil ay kilala ninyo si G. Ricardo de Villa. Isang mabuting tao, isang byudo na may anak. Ang kanyang asawa? Walang iba kundi si Mahalina. Ang kanyang sinapit? Isang aksidente sa gitna ng dagat, ilang araw lamang matapos isalin ang lahat ng kanyang yaman sa babaeng ito. Nagpatuloy si Angelo. Ang bawat salita ay parang isang pako na ipinupukpok sa kabaong ni Mahalina. Inilahad niya ang lahat, ang testimonya ni Luz, ang ulat mula sa pribadong investigador, ang kwento ng batang si Marco na hindi na muling nagsalita. Sa puntong yun, hindi na nakayanan ni Mahalina. Hindi totoo yan. Kasinungalingan. Niloloko niya kayong lahat. Sigaw niya. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Sinubukan niyang tumakbo palayo, ngunit huli na ang lahat. Bumukas ang mga pinto ng bulwagan. Pumasok ang mga puli. Ang kanilang mga uniforme ay isang malupit na paalala na ang pagtatanghal ay tapos na. Nilapitan nila si Mahalina. Mahalina del Mundo, aka Mahalina de Villa. Sabi ng isang opisyal, inaaresto ka namin para sa hinalang pananakit sa isang menor de edad at para sa muling pagbubukas ng investigasyon sa pagkamatay ni Ricardo de Villa. Habang pinupusasan siya, ang kanyang mga mata ay puno ng nag-aapoy na galit. Nakatuon lamang kay Angelo. Hindi pa ito tapos, Angelo. Isinigaw niya habang kinakaladkad siya palabas. Hindi pa ito tapos. Hindi sumagot si Angelo. Pinanood lang niya itong mawala sa kanyang paningin. Ang ingay ng mga sirena ng pulis sa labas, ang huling musika ng gabing iyon. Nang mawala na si Mahalina, ang katahimikan ay muling bumalik. Hinarap ni Angelo ang kanyang mga bisita na ngayon ay nakatingin sa kanya ng may paghanga at awa. Ngunit hindi niya sila pinansin. Tinalikuran niya ang entablado, ang nagkalat na mga pagkain, ang mga basag na pangarap. Isa lang ang nasa isip niya. Naglakad siya palayo sa kaguluhan, paakyat sa engrandeng hagdanan, patungo sa silid ng kanyang anak, patungo sa nag-iisang bagay na tunay na mahalaga. Walang natulog sa Hacienda de Hiraya ng gabing iyon. Si Angelo ay naupo sa isang silya sa tabi ng kama ni Tala. Binabantayan ang pagtulog ng kanyang anak
na parang isang gwardiya na sa wakas ay natagpuan na ang kayamanang dapat niyang protektahan. Sa bawat paghinga ng bata, isang kirot ng pagsisisi ang tumutusok sa kanyang dibdib. Paano niya hinayaang mangyari ito? Paano siya naging ganito kabulag? Nang magsimulang pumasok ang unang sinag ng araw sa bintana, bumangon si Angelo. Ang bulwagan sa ibaba ay isang larawan ng kaguluhan. Mga basag na baso, mga tirang pagkain, mga eleganteng dekorasyon na ngayon ay parang mga basahan na lang. Ang lahat ay isang paalala ng digmaang naganap. Ngunit sa kabila ng pisikal na gulo, may isang bagay na kakaiba sa hangin. Katahimikan. Isang malinis, payapang katahimikan na matagal nang hindi nila naramdaman sa loob ng bahay na yon. Nagpunta siya sa kusina at nagsimulang maghanda ng almusal. Hindi na siya tumawag ng kasambahay. Siya mismo ang nagsayang ng sinangag at nagprito ng itlog. Ang simpleng amoy ng bawang na piniprito ay parang isang ritual ng paglilinis. Itinaboy ang amoy ng mamahaling pabango at kasinungalingan na bumalot sa kanilang tahanan sa loob ng 1 taon. Maya-maya, narinig niya ang maliliit na yabag sa hagdanan. Nakatayo roon si Tala, suot ang kanyang pajama, kinukusot ang mga mata. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, walang takot sa kanyang mga mata, tanging pag-aalinlangan lang. "Good morning, Princess," sabi ni Angelo. Ang boses ay malumanay. "Good morning, Daddy," sagot ni Tala. Ang boses ay mahina pa rin. Umupo sila sa hapagkainan. Silang dalawa lang. Ang pagkain ay simple. Walang komplikadong mga putahe. Walang nagbabantay na mga mata. Sa gitna ng kanilang tahimik na almusal, dumating si Luz, dala ang kanyang maliit na bag. "Sir Angelo." "Tala," bati nito. "Nandito na po ako para magpaalam." "Magpaalam?" Gulat na tanong ni Angelo. "Luz, manatili ka. Utang ko sa'yo ang buhay ng anak ko. Doblehin, triplehin ko ang sahod mo. Ikaw na ang magiging tagapamahala ng buong bahay na ito." Ngumiti si Luz, isang ngiting puno ng pagod, ngunit may dangal. "Salamat po, sir. Ngunit ang misyon ko po dito ay tapos na. Panahon na para bumalik ako sa aking pamilya at panahon na rin para kayo naman ni Tala ang magsimulang muli." Tumayo si Tala, lumapit kay Luz at niyakap ito ng mahigpit. "Salamat po, Manang Luz." Bulong ng bata, isang luha ang pumatak mula sa mga mata ni Luz. Hinaplos niya ang buhok ng bata. "Magpakabait ka, Tala. Mahal na mahal ka ng daddy mo." Tumingin siya kay Angelo. Isang tingin ng paalam at pagpapaubaya at tahimik na umalis. Nang silang dalawa na lang ulit, tiningnan ni Angelo ang kanyang anak. May inabot siya ritong isang maliit at patag na kahon na nakabalot sa asul na papel. "Para sa'yo, anak." Dahan-dahang binuksan ni Tala ang regalo. Sa loob, nakalatag sa isang malambot na unan na pelos, ay iba't ibang klase ng mga palamuti sa buhok. May mga makukulay na ribbon na seda. May mga hair clip na hugis paru-paro at bituin na kumikinang at may isang maliit na suklay na gawa sa kahoy. Hinawakan ni Tala ang isang clip na hugis bituin. Dinala niya ito sa kanyang buhok sa bahaging magulo at hindi pantay, kung saan minsan ay may lachos na nawala. Tumingin siya sa kanyang ama. At doon, sa gitna ng katahimikan ng umaga, isang bagay na milagro ang nangyari. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Tala. Hindi isang pilit ng ngiti. Hindi isang ngiting may takot. Isang tunay, dalisay na ngiti na umabot hanggang sa kanyang mga mata. Muling pinaningning ang mga ito na parang mga tala sa umaga. Sa sandaling iyon, gumuho ang lahat ng natitirang lakas ni Angelo. Napaluhod siya sa harap ng kanyang anak. Ang mga luha na matagal na niyang pinipigilan ay bumuhos na parang agos ng ilog. Hindi ito luha ng galit, kundi luha ng kaluwagan, ng pagsisisi at ng isang napakalalim na pagmamahal. "I'm sorry, anak." Humikbi siya. Ang kanyang boses ay basag. "Patawarin mo si Daddy.
I'm so sorry. Hindi nagsalita si Tala. Sa halip ibinaba niya ang hair clip at ginamit ang kanyang maliliit na mga kamay para yakapin ang ulo ng kanyang ama. Ipinatong niya ang kanyang pisngi sa buhok nito, gaya ng ginagawa ni Angelo sa kanya kapag malungkot siya. Ang Hacienda de Hiraya na nangangahulugang hacienda ng mga pangarap ay naging isang hacienda ng mga bangungot. Ngunit sa umagang iyon, sa yakap ng mag-ama, sa gitna ng katahimikan at mga luhang naglilinis ng nakaraan, isang bagong pangarap ang nagsimulang mabuo. Isang pangarap na simple lang, ang muling mabuhay. Matapos ang ilang sandali, humiwalay sa yakap si Tala at tumingin sa mga mata ng kanyang ama. "Daddy," tanong niya sa isang mahina, ngunit malinaw na boses, "Magiging okay po ba tayo?" Pinunasan ni Angelo ang kanyang mga luha. Tinitigan niya ang kanyang anak, ang kanyang bituin, ang kanyang pag-asa. Hinawakan niya ang pisngi nito at tumango. Isang ngiti ang unti-unting sumisibol sa kanyang mga labi. Isang ngiting totoo at puno ng pangako. "Oo, anak," sagot niya. "Magiging okay tayo." Lumipas ang ilang buwan. Ang Hacienda de Hiraya ay hindi na ang palasyong puno ng tensyon at takot. Ang mabigat na katahimikan ay napalitan na ng tunog ng normal na pamumuhay, ang mahinang tugtog ng radyo sa umaga, ang halakhak ni Tala habang nanonood ng cartoons, ang tunog ng mga kubyertos na hindi nanginginig sa takot. Ang buhay ni Angelo ay nagbago ng husto. Ibinenta niya ang kalahati ng kanyang shares sa kumpanya. Ipinaubaya ang maraming responsibilidad sa kanyang business partner. Ang oras na dati ginugugol niya sa mga board meeting ay inilaan na niya ngayon sa isang mas mahalagang bagay, ang pagiging isang ama. Tuwing Miyerkules ng hapon, magkasama silang pumupunta sa isang child psychologist. Noong una, si Angelo lang ang nagsasalita. Ngunit habang lumilipas ang mga linggo, unti-unting natagpuan ni Tala ang kanyang boses. Isang hapon, habang nasa waiting area, narinig ni Angelo ang boses ng kanyang anak mula sa loob ng opisina ng doktora. "Sometimes, I still feel sad when I remember what happened," malinaw na sabi ni Tala. "But my daddy says it's okay to be sad. He said it's like a wound, and sometimes it needs air to heal. He said we will heal together." Napangiti si Angelo. Isang nangiting totoo, isang nangiting nagmumula sa isang pusong unti-unti na ring naghihilom. Ang kanyang munting bituin ay muling natututong magniningning. Isang umaga, habang nagkakape sa beranda, binabasa ni Angelo ang pahayagan. Sa front page, nakita niya ang isang pamilyar na mukha. Ang headline ay nagsasabi, "Mahalina de Villa hinatulan ng habambuhay na pagkakakulong para sa pagpatay kay Ricardo de Villa. Nahaharap pa sa dagdag na kaso ng child abuse." Tinitigan niya ito ng ilang sandali. Walang galit, walang saya. Tanging isang pakiramdam ng pagsasara ng isang kabanatang sa wakas ay natapos na. Dahan-dahan niyang itinupi ang dyaryo at ipinatong sa mesa sa tabi niya. Hindi na niya kailangang balikan pa yon. Ang kanyang focus ay nasa hinaharap na. Nang hapong yon, dinala niya si Tala sa isang sulok ng kanilang malawak na hardin, isang bahaging matagal nang napabayaan. "Anak, may plano ako para sa lugar na ito," sabi ni Angelo. "Ano po yun, Daddy?" "Gagawin natin itong Mommy's Garden," sagot niya. Isang mainit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Itatanim natin dito ang lahat ng paborito niyang bulaklak. Para sa tuwing mamimiss natin siya, dito tayo pupunta. We will turn our sadness into something beautiful." Ang mga mata ni Tala ay nagliwanag. Sa unang pagkakataon, ang pag-uusap tungkol sa kanyang ina ay hindi na nagdulot ng takot, kundi ng pananabik. Magkasama nilang binungkal ang lupa. Magkahawak kamay silang pumili ng mga buto at mga halaman, mga puting rosas,
para sa pagmamahal, mga sampagita para sa alaala, at mga sunflower para sa pag-asa. Sila mismo ang nagtanim ng mga unang bulaklak. Habang ang kanilang mga kamay ay napuputik, pakiramdam nila ay hinuhugasan nila ang lahat ng sakit ng nakaraan. Naging ritual nila iyon tuwing hapon. Ang pagdidilig, pag-aalis ng mga damo, at panonood sa unti-unting paglaki ng kanilang mga tanim. Ang hardin ay naging kanilang santuwaryo. Isang dapit hapon, matapos ang kanilang paghahardin, naupo silang dalawa sa isang bagong pinturang puting bench sa gitna ng kanilang hardin. Ang mga unang bulaklak ay nagsisimula ng mamukadkad. Ang hangin ay mabango. Ang paligid ay payapa. Hinaplos ni Angelo ang buhok ng kanyang anak. Ang bahaging dating magulo at maikli ay humahaba na, unti-unting bumabalik sa dati nitong ganda. Isang buhay na simbolo ng kanyang paghihilom. "Masaya ka ba, anak?" tanong ni Angelo. Tumango si Tala at isinandal ang kanyang ulo sa balikat ng ama. Tumingin sila sa papalubog na araw na nagpipinta ng kulay kahel at rosas sa kalangitan. Alam ni Angelo na ang kanilang paglalakbay ay hindi pa tapos. Marami pang sugat na kailangang gamutin, maraming takot na kailangang harapin. Ngunit habang nakaupo sila roon, sa gitna ng hardin ng pag-asa na sila mismo ang lumikha, alam niyang kakayanin nila ang lahat. Dahil sa wakas, natagpuan na nila ang tunay na kahulugan ng isang paraiso. Hindi ito isang lugar na perpekto at walang problema, kundi isang lugar kung saan, sa kabila ng lahat ng sakit, mayroon kang kasama na hahawak sa iyong kamay at sasabihing, magiging okay tayo. At para sa kanila, iyon ay sapat na. At dito nagtatapos ang kwento ni na Angelo at Tala. Isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi bulag. Sa halip, ito ang liwanag na nagbibigay sa atin ng kalinawan upang makita ang katotohanan at ng lakas upang ipaglaban ang mga taong tunay nating minamahal mula sa dilim na nagbabalat kayo. Ang bawat sugat, gaano man kalalim, ay may kakayahang maghilom sa tamang panahon, lalo na kung ito ay dinidiligan ng pag-unawa, pasensya, at wagas na pagmamahal. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa aming kwento. Sana po ay may aral kayong napulot at inspirasyong baon-baon sa inyong mga puso. Ano po ang masasabi ninyo sa kwento natin ngayon? At anong klaseng kwento naman ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.